Panibagong araw, panibagong ganap nga sa aking buhay solo journey. Nakapagbukod dahil sa pag-a-affiliate. Nadagdagan nga intro natin ngayon. Para na din to sa mga nagtatanong kung ano ang trabaho ko. Ang pagti-TikTok affiliate na nga ang bumubuhay sa akin. Isa na rin to sa rason ko kung bakit ako nagbukod para makapag-focus ako. Dati sinisingit ko lang to sa trabaho ko noon. Hanggang sa nakitaan ko ng magandang potensyal, naisipan ko na lang na pagpokusan. Sa totoo lang, gusto ko naman din makapagbukod. Ang pag-a-affiliate nga nakatulong sa akin para matupad ko ang kagustuhan ko makapagbukod. Ang isa kasi sa magandang rason sa pag-a-affiliate, minsan nakukuha ng libre yung mga gamit. Kaya lahat ng nakikita nyo dito sa apartment ko, yung iba free sample lang. Pero hindi din naging madali ang journey ko sa pag-a-affiliate. Hindi rin ako makakarating sa gantong punto kung hindi ko to pinagtiyagaan. Akala ng iba mabilis lang mag-affiliate. Karamihan kasi yung good side lang yung nakikita nila. Kumbaga nakatingin lang sila sa resulta. Hindi nila nakikita yung totoong proseso. At kung paano nga to matutunan para nga mapunta ka sa gantong punto. Kung papasok ka sa gantong larangan, dapat tama ang mindset mo. Ang lahat ng bagay ay pinaghihirapan bago ka makakuha ng magandang resulta. Hindi dito mahalaga kung marunong ka o hindi. Pinaka-importanting bagay sa gantong larangan ay dapat marunong ka matuto araw-araw. Ito yung larangan na kapag masipag ka talaga meron ka mapupuntahan. Hindi ito katulad sa literal na trabaho. Kapag masipag ka, pag-iisipan ka na ng katrabaho mo na tagapagmana. Pero at tutuusin, parehas lang naman kayo ng sinasahod ng katrabaho mong tamad. Sa pangasa nagustuhan ko dito, sarili mo nga ang oras mo. Nakadepende sa'yo kung gagawa ka ng content. Kasi nga hawak mo na lang ang sarili mong oras. Kung nagsisimula pa lang ako dito, ang goal ko lang dati makapag-post ako ng isang video araw-araw. Dito na rin ako nahasa kung paano ako magsalita. Ginagawa kong training ang pagla-live ko sa gabi. Hanggang sa nasanay na rin ako humarap sa camera. Sa totoo lang kahinaan ko ang pagsasalita. Kasi nga isa akong introvert na lagi na lang nakatikop ang bibig. Kulang na lang may stroke ang dila. At hanggang ngayon naman ay hirap na hirap pa rin naman ako magsalita. May mga word na napapalambot, may mga word ring napapatigas. Kung minsan napagkakamalan pa nga akong Bisaya. Pero sa totoo lang, sa pagbablog lang nga ako na-appreciate. Dito lang ako napapakinggan. Dito lang ako nakakapagsalita ng lahat ng gusto kong isipin. Sa personal kasi hindi ako nakakapagkwento, nakakapagsalita. Tamang nakikinig lang. Sa pagbablog ko lang ako nakaramdam na pinapakinggan ako. At sa gantong paraan na lang din ako nakakapag-express ng sarili ko. Kaya grabe na lang yung pasasalamat ko sa mga naniniwala sa akin. At ngayon ang tingin pa sa akin ng iba ay inspirasyon. Sobrang nakakataba lang ng puso. Yung taong sobrang mahina at walang tiwala sa sarili. Ngayon, inspirasyon na rin ng iba.